Kwentuhan lang ng mga nag-ooperate ng maps dun sa Singapore yung posting yan eh. Oh. Kaya po nagagalit sila ngayon dahil nakikita na po natin kung magkano lang dapat talaga. Kumpara po sa mga katabi nating bansa ngayon dito sa Southeast Asia. Tingnan niyo po, nakamahal tayo. Bakit? Considering na ito pong ibang bansa na ito, ito po hindi po ito democratic countries. O ang Vietnam ba? Democratic. Pero bakit naibababa nila? Kaya nilang ibaba. Oh, tayo sabi, deregulated para maganda yung competition. Para free market tayo. Ano po naging backlash ng free market natin? Nagkampi-kampi. Ano na po tawag natin ngayon? Cartel. Nag-usap-usap, nagkutsabahan. Kaya ito po yung sitwasyon natin ngayon. Sir, kasi Rela po. Tika lang, idadagdag ko lang doon sa sinabi ni Colonel Galang, dahil ako'y dating direktor ng PNOC, Philippine National Oil Company. Mahabang usapan to, at ito yung nangis na ito dahil lalong-lalo ngayon dahil sa crisis. Pero masasabi ko lang, mayroong magagawa ang gobyerno, Pangulo, para talagang mapababa yung presyo na yan. Dahil, lalo ngayon dahil may krisis. May krisis na, umiiyak yung mga driver, umiiyak yung mga taong bayan sa taas ng presyo. Dahil langis, sa kayong mga bilihin. Pero marami naman dyan, nanamantala. Lalong yumaman dahil may krisis. Sa langis. Okay? Ang isang napakalaking paglapastangan dito sa ating bansa, sa mga taong bayan ay yung tawag nating oil deregulation law, kung saan yung pag-aari ng taong bayan na National Oil Company na sinasabi ni Captain Ray ay pinasa sa mga pribadong sektor na kung saan ang justification supposedly, sinasabi ni Colonel John, ay para may competition, mapababa yung presyo. Hindi nangyari yun dahil nag-usap-usap lang sila, nakokontrol nila ang presyo, yung gobyerno walang magawa, manood lang. Ganun nangyari doon. So talagang tayo sa Pilipinas, tayo ang dito sa Asia, tayo ang merong pinakamataas, hindi lang Asia, pinakamataas yung ating presyo, yung increase ngayong crisis, di ba? Dahil again, sinasabi ng gobyerno, 60 days stock level o inventory. 6 days inventory ang ating langis sa Pilipinas. Pero sinasabi ni Attorney ni General Virgil Garcia, wala pang isang linggo, ilang araw pa lang tumaas na kaagad yung presyo. Ibig sabihin, presyo pinili na ng 40 pesos, ilang araw pa lang binenta nila ng 100 pesos. Parang ganun, kumita na kaagad sila doon. Ngayon, pagka bumaba naman ng presyo, hindi nila binababa ang presyo. Antayin mo na ng ilang buwan, daan-daang binababa. Yan ang mga ganyan, mga kalokohan sa mga negosyo ng langis dito sa ating bansa. Thank you. Sir, isa na lang na bago yung tanong. Kahapon din, ito po, tingnan niyo po ito, nagtataka ako kahapon. Tinanong yung ating current Secretary of DOE at saka yung ating Secretary for Foreign Affairs. Meron daw po tayong mga bibili kasi na supply coming from Russia. Pero they need to talk with the State Department bago daw tayo makipag-transact. Kayo na po sumagot doon sa katanungan na to. Bakit kailangan pa? Kasi talaga po tinanong ito kahapon, isa doon sa sinunod natin. Tinanong niya, bakit kailangan tayong kumuha? Para bang kailangan natin magpaalam sa ibang bansa bago tayo bumili? Bakit? Ano ang participation nila? Bakit kailangan gano'n? Kayo na po sumagot doon sa tanong ngayon. Sir, good morning. Nabanggit po kanina ni Captain Ray yung tungkol po sa hinihiling ho ninyo na makikipag-usap po ulit kayo kay General Browner. Ano po kaya ang maaari niyong pag-uusapan, sir?
Direkta kasi ang usapan pagka retired at saka active military ang nag-uusap. Direkta na sa punto kung ano yung mga problema ng bansa. So nakikinig tayo sa kanila, nakikinig rin sila sa atin. So ito yung one way para maiwasan natin yung friksyon at haka-haka na yung UPI isa gumagawa ng mga bagay na labas sa ating batas. At ito rin yung avenue para sa active military naman, ma-deliver nila yung kanilang gustong sabihin. Hindi lang sa amin, sa mga retired military, kundi sa taong bayan. So, ang pag-uusapan natin, yung nilalaman ng ating writ of mandamus, pwede yan. Kasi sasabit namin yung letter mamaya para dun sa request ng face-to-face meeting, i-attach natin ito. At anumang bagay na kinakaharap ng ating bansa, kailangan pag-usapan talaga dahil isa lang ay i-deliver natin mensahe na sana huwag silang magpagamit sa mga politiko at ang kanilang katigan ay ang kagastuhan ng taong bayan. Yun po ang magiging foundation ng aming pag-uusap. Dagdag lang po, sir. Kung halimbawa hindi po tumukon si Presidente tungkol po sa kalusugan niya na ipaalam sa publiko at pangalawa, yung ganyang health political drug test, hindi po siya tumugon. Ano po susunod na gagawin ng UPI? Tayo naniniwala pa rin doon sa wisdom na meron yung ating Supreme Court. Palagay namin gagawa sila ng matibay na aksyon para sagutin ito. Ngayon, kung sakasakali, worst case scenario, walang mangyari dahil sinasabi natin kaya nilang impluwensyahan lahat ng sangay ng ating gobyerno. Ulitin ko yung medical reports, pwede mong pigiin yan. Pero yung totoong state ng kalusugan mo, kung may nararamdaman ka at kung may totoong sakit ka, hindi mo pwedeng pigiin yan. So sa atin, hintayin natin ang pagkakataon na gumana ang ating justice system, gumalaw ang Supreme Court, doon pa rin tayo nakaangkla, at saka tayo gagawa ng aksyon na susunod. At ayaw natin mag-overlap, ayaw natin isipin na walang gagawin ng Supreme Court, ayaw natin isipin yun. Sigurado tayo may gagawin. So ayaw natin gumawa ng hakbang na hindi pa natin nakikita kung ano yung aksyon ng Supreme Court. So hintayin po natin yun. Wala na. Wala na ba? Balik po tayo sa gas natin, sir. So, isang taon pa lang ata umupo si President. So, parang napapanood ko na yung natural gas natin sa Ligawasan, Mars. So, nagkapirma na ng pag-i-explore niyan at bakit, sa tingin ninyo, saan napunta yung pirma na yun ng Department of Energy at saka mga farm? Sasagot niya si General Ronald Bobis. Diyan sa area na yan, merong service contract na tawag eh. Ang alam kong merong kontrata ng gobyerno, yung SK Oil and SK Ligwasan Oil and Gas Corporation sa gobyerno. Merong kontrata dyan na i-develop yung service contract sa dito dyan sa Sultan Kudarat. Hindi pa kasama yung Ligwasan Marseille dyan sa may Maguindanao. Yun yata ang susunod na ginagawa nila. Hindi lamang sa national government, kundi doon sa farm mismo. Kasi under farm yun eh. So farm na ang namamahala doon. Ang alam ko, may mga kausap na sila dyan, ng mga developers o mga explorers o yung mga oil and gas companies sa ibang bansa para i-develop yun. Pero ngayong existing ngayon, ilang taon na ba? 4 na taon na, 5 taon na. Alam ko, minsan nagpunta ako doon, meron nang silang flare na lumalabas na may proof na mayroong natural gas kasi may sunog na eh. Pero as to the commercial quantity, hindi pa confirm yun kung commercial quantity pa talaga yun. So, ongoing pa ang alam ko yung kanilang continuous drilling to determine the commerciality of the entire deposits, parang gano'n. So hindi pa talaga, kaya ko kung ilang taon pa yan bago mapatunayan na talagang
merong commercial quantity doon. Yun lang, thank you. Kung may katanungan pa tayo, parating yung TV5, nag-message sila, nagpapahintay sa atin, sir. Baka may mga katanungan pa